glasses, which is yung sa face ko nila. So, ito po yung sa glasses po pala nila. Ito siya. Pag inopen ko natin siya. So, yung glasses po nila, meron siyang photochromic at the same time at anti-red na rin po siya. Para ma-address natin yung sa work po nila kasi more on sa computer work po sila, di ba po? Ma-address natin yung digital eye strain at the same time. Photochromic siya kasi nag-feel din po kayo, sensitive kayo sa light. So, nalagyan natin siya ng pang, para hindi siya masyadong mag-sensitive sa light. Yung dumidilim sa araw. So, ang pag-take care ng glasses, pag-suot niya, so, pwede mo siya, tanggalin mo. So, pag-suot niya both hands, yung dapat na galawin. So, ganyan. And then, pag-tanggal din, ganun din siya. Okay, both hands din. Para ma-avoid natin yung pagkasila ng glasses, at the same time, yung pagkasila ng temple niya. So, ito yung case. Dito lang po natin siya dapat ilagay para secured po siya lagi. And ito lang po yung pamunas sa kanya. So, dapat din, pagkahuhugasan, yung running water lang yung panghugas sa kanya para hindi ma-avoid or hindi ma-gas-gas ulit at the same time, hindi matanggal yung coat niya, yung sa anti-red at yung sa photochromic niya. So, ang pampunas, ito lang po na clothes. Bawal yung iba-ibang clothes kasi magagasgas yung lens natin. So, ito na po siya. So, bali yung sagrado po nila, since ang na-findings ko po sa inyo is meron po kayong astigmatism, so, ang nilagay ko pong grado is merong astigmatism and meron yung sa pang nearsightedness po natin. So, kasi based dun sa findings na nagawa natin ng assessment, malabo pagka malayo and then malinaw kapag malapit naman ang nakikita. So, ganun lang siya. At the same time, yung dun sa assessment po kasi natin, yung pagpasok ng ilaw sa loob ng mata natin, hindi kasi siya, or hindi yan nare-reach yung retina ng tama. So, para sa ganon, yung normal na mata kasi natin meron siyang dome shape. Yung sa inyo po ma'am, in your case, possible na merong parang irregularity of shape dun sa cornea natin. Kaya yung pagpasok ng ilaw is hindi dire-diretso sa retina, hindi malinaw yung nakikita. At the same time, meron siyang astigmatism. So, yung pagpasok ng ilaw is nag-i-scatter sa loob. Kaya ang nakikita niyo po pag kunwari sa gabi, yung headlights sa sasakyan, may makikita kayong mga streak na lights, diba? Okay, so start na tayo. Mag-VA muna tayo. Balik tingin lang tayo sa malayo. So, sa right eye muna. So, hanggang nababasa po yan. Next. Pabasa na po. Okay, next. Pabasa na po. Pabasa po. Sa hanggang 2020 po. 2020. Sa next eye. Ito po, sa left naman. Okay. Ayan. Next. Okay. Next. Sa both eyes. So, nababasa po lahat. So, that's a good indication. Sa near naman, pabasa naman po. So, hanggang saan po pa-try lang ako. Pa-try lang ako isang mata. Hanggang saan yung nababasa dyan? Hanggang 0.62. Sa dito, hanggang 0.50.
sa both eyes. Open. Lahat. So, yun nga rin sa glasses. Okay na. So, at the same time, may i-recommend ko rin na patry akong maglakad para makita ko if ever na ano. Tapos pag tumitingin sa sideways, hindi naman siya hindi nakakahilo. Careful lang. Okay lang. Hindi siya nakakahilo. Sa floor, kamusta siya? Hindi nakaangat or like basket. Sige, maglakad ka nga. Patry na. Okay naman siya. Sorry. Okay. So, okay naman siya. Hindi naman siya nakakahilo. Sure. Okay, so yun nga, after nyan, yung i-recommend ko rin pagka every 20 minutes na expose ka sa gadget sa work mo, tumingin ka sa malayo or 20 feet away for 20 seconds para ma-reduce yung digital eye strain kasi nalilin mo. Tapos, at the same time, may i-recommend akong exercise sa'yo kasi since may nagawa tayong test doon sa assessment natin na parang ang findings ko doon is meron kang convergence insufficiency. Ibig sabihin, hindi nagpo-converge or hindi pumapasok yung mata mo na enough para mas mag-focus doon sa isang image. So, nagkakos kasi yun ng blurred vision needs na. So, first, ang exercise na ipapagawa ko sa'yo is hold the tip of pencil, kahit may na ganyan. So, at arm's length, siya ganyan, Tapos, papunta siya towards nose. So, nakafocus ka dito, isa lang ito. Tama. So, towards nose, careful lang siya, palapilin mo. Kasi magdoble siya. So, ayan. Careful na siya. Hanggang sa doble na. Okay, pag doble na, dahan-dahan mo siya, ibabalik mo siya. Ganyan. So, iulit-ulit mo lang siya for 6 months. Mga 10 to 15 times every morning kung kaya ng schedule or gabi. Ganun lang siya. Dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang yung paglapit. Tapos dahan-dahan lang yung paglayo. I-stop mo siya pagka nag-double na tapos ilayo mo siya pag nag-single na siya ulit. So, ayun. At the same time, ano pa ba yun? Yung sa eye exercise din, para sa ganun mas sa coordination ng eye muscle natin. Yung titingin ka doon sa taas, sa kabila, tapos titingin sa dito sa kabila. Ganon-ganon, tapos ganon-ganon, X siya. For 10 to 15 times then every morning or night before naman. Para yung ma-practice yung sa coordination ng extraocular muscles. Yun lang siya for And follow-up check-up for every 6 months to 1 year. Dapat nagpapa-check up ka regularly para ma-check ng doctor mo yung eyes mo. At the same time, yung sa grado mo, if ever na tumataas yung grado or hindi. Yun lang. So, yun lang. Ma'am, thank you po. Balik lang po kayo kapag may problem or parang hindi pa rin nag-adjust yung eyes niyo doon sa grado for 2 weeks. Parang nahihilo ka na. Okay. Thank you po.